Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa loob ng kaunting panahon, hindi na ninyo ako makikita. At pagkatapos, sa loob ng kaunting panahon, ako'y makikita ninyong muli. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating pong Ebanghelyo ngayon, tila iniikot ni Jesus ang isip ng kanyang mga alagad. Para bang nakakalito. Sa loob ng konting panahon, hindi ninyo ako makikita. Pagkatapos, ay makikita ninyo akong muli. Nagtanong nga ang mga alagad ano ang ibig niyang sabihin? Sa likod ng tila malabong pananalita ni Jesus, ay nakatago ang isang malalim na paanyaya. Ang pananampalataya ay pagtanggap sa misteryo ng panandaliang pagkawala upang maranasan ang mas malalim na kagalakan sa kanyang pagbabalik. Sino sa atin ang hindi dumaan sa ganito? Yung panahong kahit dasal ng dasal, tila walang tugon. Yung panahong may problema ka, pero tila tahimik ang langit. Yung panahong may sakit ang mahal mo, pero tila walang kagalingan. Ito ang tinatawag ni Jesus na kaunting panahon, na hindi siya makikita. Ito ay hindi parusa, kundi panahon ng paghubog. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Inaanyayahan tayong lumalim sa tiwala. Sa mga panahong hindi natin siya ramdam, siya ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya. Pananampalatayang hindi nakadepende sa damdamin, kundi sa tiwala sa kanyang presensya. Napakatapat ni Jesus. Hindi niya sinabi na puro saya ang susunod sa kanyang mga tagasunod. Sinabi niya, malulungkot kayo. Ang kalungkutan ay bahagi ng paglalakbay ng pananampalataya. Ito ay hindi kahinaan, kundi daan tungo sa mas malalim na pagkakakilala sa Diyos. Kung minsan, kailangan muna tayong dumanas ng pagdadalamhati upang tayo ay maging tunay na bukas sa biyaya ng Diyos. Ang mabuting balita, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Hindi sinabi ni Jesus, papalitan, kundi magiging. Ibig sabihin, ang mismong luha, sakit at kawalan ay magiging binhi ng kagalakan. Ang pag-iyak ngayon ay magiging pagtawa bukas. Hindi dahil nawala ang hirap, kundi dahil may bagong pananaw, may bagong pag-asa. Marami sa ating buhay ang dumadaan sa pag-alis. Pagkawala ng minamahal, pagbitiw sa mga dating pangarap, pag-alis ng kasiguraduhan sa buhay. Pero sa pananampalataya, ang bawat pag-alis na may pananampalataya ay pagbubukas ng pinto sa bagong anyo ng presensya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman nawawala.
Siya ay nagpapalit ng anyo upang tayo ay mas mapalapit sa Kanya. Minsan, siya ay katahimikan. Minsan, siya ay luha. Minsan, siya ay kapwa. Minsan, siya ay salita. Pero, laging siya ay naroroon. Ang buhay Kristiyano ay isang pagtawid mula sa pagkalito tungo sa kaliwanagan. Mula sa sakit patungo sa paghilom. Mula sa pagdadalamhati patungo sa pagkabuhay. At ang Espiritu Santo ang siyang kasama natin sa pagtawid na ito. Hindi tayo naglalakad mag-isa. Ang bawat patak ng luha ay kinokolekta ng Diyos upang maging ulan ng pag-asa. Ang bawat pananabik ng langit ay paghahanda para sa malakas na tinig ng pag-ibig. Pagnilayan po natin, ano ang kaunting panahon sa buhay natin ngayon? Yung panahon ng pananahimik ng Diyos o yung lungkot sa puso? Paano natin inaanyayahan ang Diyos na maghintay na may pananampalataya? Handa ba tayong yakapin ang proseso ng kalungkutan upang maranasan ang mas malalim na kagalakan sa pagbabalik ni Kristo sa ating buhay? Samahan niyo po ako sa panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa mga panahong tila hindi ka namin makita, turuan mo kaming magtiwala. Sa mga sandaling tila malayo ka, naway yakapin ka namin sa katahimikan bilang anyo ng iyong presensya. Tulungan mo kaming huwag sukuan ang kaunting panahon ng kalungkutan, kundi tanggapin ito bilang daan patungo sa aming kagalakan. Espiritu Santo, samahan mo kami sa bawat hakbang ng paglakad sa pananampalataya hanggang muling makita namin ang liwanag ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.